Mahulog yung cellphone. So yun nga guys, punta tayo dun sa bilihan ng mga buto kasi bibili tayo ng buto ng kalabasa na itatanim dun sa bukid natin. So let's go. So yun guys, ito po yung buto ng kalabasa at madami siya. So I think kasya na siya dun sa tatamnan natin. Okay, let's go. So yun na nga mga quiz, no? At yun, kasalukuyan tayong nasa proseso ng pagtatanim ng kalabasa. At sa ngayon, magpapahinga muna tayo. Tapos yun, at ito nga pala yung klase ng kalabasa na itatanim natin dito sa bukid. And ito yung variety niya, Gracia F1. And yun, para siyang gold. Sana kapag nagbunga, yung presyo gold din pag inaani, no? Tapos ayun, at kanina napansin nyo yung habang inaararo ni Kuya Pedro yung lupa ay hindi na siya inararo ng dinurog yung lupa. Kumbaga ito kasing lupa na to is pinanggalingan ng palay. And naisip ko na wag nang ipaararo ng buo, like durugin yung lupa, at yung mismong pagtatamnan na lang ng kalabasa ang mismong aararuhin para naman wala lang, diskarte lang siguro. Kasi naisip ko na siguro yung mga palay na namatay itatabon sa lupa, and then kapag tumabo na yan sa lupa, magiging mulch na sila dun sa lupa. Kumbaga magiging takip sila ng lupa para hindi masinagan ng araw, at tatakip na rin sila dun sa mga buto ng damo na tutubo para mamatay. Yan, parang ganun yung paraan. And yun, magpapanatili sila ng moisture ng lupa at hindi siya mabilis matuyo. At yun, so yun yung nakita kong diskarte. Tapos para malinis yung bukid kung sakali, kasi kapag ito pinaararo mo, so mabubungkal yung lupa, sisingaw, lalabas yung mga buto ng damo, tutubo rin sila. At yun, so naisip ko lang na yung mismong pagtataniman lang ng kalabasa, ng buto ng kalabasa yung aararuhin. And tapos yun, yung pagtatanim namin ay hindi ko na siya gaanong nilagyan ng abono kasi mataba na rin yung lupang ito. Kasi ito mga kasama ay kung kita niyo yung baka, nakatago pala, hindi pala siya kita. Ito, pinaglagyan na namin siya ng baka ng ilang araw din. So parang buwan din nang lumipas. So dito na sila tumae, dito na sila umihi. So yun, siguro. Tapos yung mga nabubulok na na palay is pwedeng maging abono rin. Kaya ganun. Medyo mataba na yung lupa. So all goods na kapag tumubo yung kalabasa. Aalagaan na lang siya, tas aabonuhan kapag nasa tamang edad na. Pakakainin ng tama para malusog. Ayun. So papakita ko kung paano yung proseso ng pagtatanim. And so yun, enjoy watching guys. Medyo naiya ako magsalita kasi daming tao sa gilid. Naglilinis sila ng sibuyas. Ayun sila. So, nandun. Tapos doon may gumagawa naman ng bahay. So pumunta talaga ako sa dulo ng taniman. So para hindi nila marinig yung sinasabi ko. Nakakaya kasi. So iniisip nila siguro may kausap akong joke. Kausap ko lang yung sarili ko. Kausap ko kayo. Bye bye. Mga coach, no, ito yung line na ginawa. Ganito yung mga line na ginawa ni Kuya Pedro. So yun. Tapos sa line na yan mismo, dyan tayo magtatanim ng kalabasa. At ito yung buto. Kunin natin. Kuha tayong isa. Tapos gamit tong sudsor, at dudurugin lang natin yung lupa ng ganito. Kasi malambot naman na siya. Medyo dudurugin lang natin siya para mas malambot lalo. Tapos ganyan, itong buto ng kalabasa, kung napapansin nyo, hindi ko alam yung shape nito, basta ganito, may makikita kayong patusok dyan. Yan yung itutusok nyo mismo sa lupa.
Yan. Tapos yung bandang oblong yung dulo, yun yung nakaibabaw. Tapos tatakpan nyo lang po siyang lulupa. Yan. Yung itatakip nyo dapat durog din. Mga siguro yung tabo na lupa is 2 inches doon sa ibabaw ng ng buto ng kalabasa. Yan. Para kapag tumubo na, pag nagugat na yung kalabasa, hindi na siya mahirapang lumabas mula sa pagkakatabon ng lupa. Yan. Tapos, ayun. Dito yung isang point. So, bilang tayo ng isang hakbang. 1, tapos isang hakbang usually. And then, another bungkal ulit. Yan. Tapos, kuha ulit ng buto ng kalabasa. Nandun yung buto ng kalabasa. So, babalik tayo doon. Tapos, kunin. And then, ayan. Pagkakuha, tanim. Yan. Yan lang naman yung proseso ng ginagawa namin dito. Hindi siya gaanong mahirap, matrabaho lang. So, yun guys. At ano pa bang gagawin? Ito nga pala yung mga baka na tinutukoy ko kanina. Dito na sila inabutan ng buwan. So, kung mapapansin nyo, may mga tayo-tayo pa sila dito eh. Yan o. So, yun. Loobin, kung sakali ililipat namin sila dun sa mismong pinagtaniman ng kalabasa. Yung mga tayo na yan, para maging abono na rin ng kalabasa. Ganon. At yun yung proseso namin sa pagtatanim ng kalabasa. Ayun. So loobin, kapag malalaki na sila, siguro papakita ko sa inyo kung paano nga ba yung paraan ng pagtatanim. Kasi ito experiment pa lang eh. So siguro mga 2 to 3 weeks makikita natin yung resulta. Kung okay ba na hindi siya araruhin ng buo, di ba? Tapos loobin, kung maganda yung resulta papakita ko sa inyo kung paano yung paraan para naman loobin. Kasi ito, naisip ko lang baka sakaling mas maganda siyang paraan kaysa dun sa natural na ginagawa na inaararo lahat ng lupa. And ito naman, sana mas maganda siya dun. Yun, tsaka mas matipid siya eh. So yun, loobin po. At yun lang sa tingin ko yung gusto kong i-share sa araw na to. Sana hindi kayo naboryo. Goodbye.